Naranasan mo na bang magising na may halong kaba, lungkot, o matinding saya dahil sa isang panaginip? Sa kulturang Pilipino, ang mga panaginip ay hindi lang basta-basta laro ng ating imahinasyon habang tulog. Para sa ating mga ninuno, ito ay nagsisilbing liham o mensahe mula sa kabilang mundo, babala ng tadhana, o kaya naman ay refleksyon ng ating sariling kaluluwa. Sa content na ito, ating hihimayin ang misteryo sa likod ng ating mga panaginip at aalamin kung ano nga ba ang gustong ipahiwatig ng ating isipan sa bawat pagpikit ng ating mga mata. Panaginip na nalalagas ang ngipin. Ayon sa matatanda, ito ay isang masamang pangitain na nagpapahiwatig ng pagpanaw ng isang malapit na kamag-anak o kaibigan. Upang makontra ang malas, pinapayuhan ang nanaginip na kagatin ang dulo ng kanyang unan o kaya ay itanim ang isang pirasong pako sa lupa pagkadising. Panaginip tungkol sa tubig. Ang kahulugan nito ay nakadepende sa itsura at kalagayan ng tubig na nakita sa panaginip. Kapag ang tubig ay malinaw, ito ay simbolo ng swerte, tagumpay at kapayapaan sa buhay. Ngunit kung ang tubig ay madumi o malabo, ito ay babala ng darating na pagsubok, sakit o gulo. Ang tubig ay sumasalamin sa ating emosyon. Ang agos nito ay nagpapakita kung gaano tayo kahanda sa mga pagbabagong dumarating sa ating buhay. Panaginip na ikaw ay lumilipad. Isang masayang panaginip na madalas maranasan ng marami. Ito ay simbolo ng kalayaan, tagumpay at pag-abot sa mga pangarap. Ipinapahiwatig nito na malalampasan mo ang mga problemang kasalukuyan mong hinaharap. Sa kulturang Pinoy, ang paglipad ay senyales ng pag-angat ng antas ng pamumuhay. Panaginip tungkol sa ahas. Ang ahas ay may dalawang kahulugan sa ating paniniwala. Maaring ito ay mapanganib o isang swerte. Karaniwang itong babala ng pagtataksil, gayunpaman, sa ibang rehiyon, ang panaginip sa ahas ay maaari ring mga hulugan ng darating na pera o kayamanan. Ang ahas ay simbolo ng karunungan at pagbabago dahil sa paghuhubad ng balat, ngunit sa pang-araw-araw na usapan, ito ay nananatiling paalala na maging mapagmatsyag sa mga taong nasa paligid mo. Panaginip na ikaw ay hubad. Bagamat nakakahiya, madalas itong mangyari sa panaginip. Ito ay nagpapahiwatig ng pakiramdam ng pagiging vulnerable o pagkakaroon ng sikretong natatakot kang mabunyad. Maaari rin itong mga hulugan ng pagiging open book o pagiging tapat sa iyong sarili. Sa paniniwalang Pinoy, ang pagiging hubad ay paalala na maging maingat sa iyong reputasyon o mga impormasyong ibinabahagi mo sa ibang tao na maaaring gamitin laban sa iyo. Panaginip tungkol sa pera. Kabaligtaran ng inaasahan ng marami, ang pera sa panaginip ay madalas na may halong babala. Kapag nanaginip na nakapulot ng pera, maaari itong maging senyales ng paparating na swerte. Kapag naman nawalan ng pera, madalas itong ituring na simbolo ng takot sa kabiguan. Ang pera ay hindi lamang material na bagay, ito ay simbolo ng halaga. Ang panaginip na ito ay nagpapaalala sa atin na suriin kung ano ang mas pinapahalagahan natin sa buhay, ang material o ang emosyonal. Panaginip na kinakasal. Bagamat masaya ang tunay na kasalan, sa paniniwalang Pinoy, ang panaginip nito ay kailangang tingnan ng maigi. Kung ikaw ay nanaginip na ikakasal pero hindi mo nakita ang mukha ng iyong kapareha, ito ay itinuturing na babala ng sakit o hindi inaasahang problema. Ngunit kung ito ay isang masayang pagdiriwang, maaari itong simbolo ng isang bagong yugto o commitment sa buhay. Ang kasal ay simbolo ng unyon o pagsasama. Sa ating kultura, ang malalaking pagdiriwang sa panaginip ay madalas na paalala na maging handa sa mga malalaking pagbabagong darating sa pamilya. Panaginip tungkol sa dugo. Ang dugo ay isang napakalakas na simbolo na nagdudulot ng kaba sa nananaginip. Madalas itong iugnay sa matinding pagsisikap o sakripisyo. Kung ang dugo ay lumalabas sa katawan, maaari itong mga hulugan ng pagkapagod. Kung nakakita naman ng dugo sa ibang lugar, maaari itong maging tanda ng emosyonal na sakit. Dahil ang dugo ay simbolo ng buhay, ang pagkakita nito sa panaginip ay paalala na bigyang pansin ang iyong kalusugan at ang mga bagay na umuubos ng iyong lakas sa araw-araw. Panaginip tungkol sa mga patay o yumao.
Isa ito sa pinakaimportanteng panaginip para sa mga Pilipino dahil sa ating malalim na koneksyon sa pamilya. Kung ang yumao ay nakangiti, ito ay mensahe na sila ay payapa na sa kabilang buhay. Kung sila ay may sinasabi, pinaniniwalaan na ito ay isang mahalagang bilin. Kung sila naman ay humihingi ng pagkain o tulong, karaniwang nag-aalay ng misa o dasal ang pamilya para sa kanila. Para sa atin, ang panaginip na ito ay hindi dapat ikatakot. Ito ay itinuturing na pagbisita upang ipaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa at binabantayan pa rin tayo ng ating mga mahal sa buhay. Panaginip tungkol sa kuto. Bagamat nakakaabala sa totoong buhay, ang kuto sa panaginip ay may kakaibang interpretasyon sa ating folklore. Ito ay madalas na iniugnay sa pera o swerte na darating ng hindi inaasahan. Sinasabing kung mas maraming kuto, mas malaki ang halaga ng perang matatanggap. Sa kabilang banda, maaari rin itong maging simbolo ng maliliit na problemang nanggigigil o nagbibigay ng stress sa iyo na kailangan mo ng solusyonan bago pa lumala. Panaginip na ikaw ay nadudumi. Kahit na ito ay hindi kaaya-ayang panaginip, sa paniniwalang Pinoy, ito ay isa sa pinakamagandang pangitain pagdating sa aspetong material. Ang dumi ay simbolo ng kayamanan at kasaganaan. Ang panaginip na nakahawak o nakatapak ng dumi ay senyales na magiging matagumpay ang iyong mga negosyo o proyekto. Ito ay nagmula sa paniniwalang ang basura o dumi ay nagsisilbing pataba sa lupa upang magbunga ng masaganang ani. Simbolo ito ng paglago at pag-unlad ng kabuhayan. Panaginip na ikaw ay hinahabol. Ito ay isa sa mga pinakakaraniwang panaginip na nagdudulot ng matinding kaba at pagkapagod pagkagising. Ang panaginip na ito ay sumasalamin sa pag-iwas o pagtaka sa isang responsibilidad o problema sa totoong buhay. Kung hayop ang humahabol sa iyo, maaari itong simbolo ng isang matinding emosyon na sinusubukan mong itago. Ito ay paalala na hindi mo matatakasan ang iyong mga obligasyon. Ang tanging paraan para matigil ang panaginip na ito ay ang harapin ang kinakatakutan sa realidad. Panaginip tungkol sa isda. Ang isda ay may malalim na koneksyon sa ating pagiging arkipelago at sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang panaginip sa isda ay karaniwang simbolo ng pagbubuntis. Kung ikaw naman ay nakahuli ng isda, ito ay tanda ng malaking swerte o oportunidad sa trabaho. Dahil ang isda ay nabubuhay sa tubig, simbolo ito ng biyaya mula sa kalikasan. Ang pagkakahuli nito ay nangangahulugang handa ka ng anihin ang mga pinaghirapan mo. Panaginip na nawawala o hindi mahanap ang daan. Marami ang nakakaranas nito, lalo na kapag nasa gitna ng isang malaking desisyon. Ito ay nagpapahiwatig ng kalituhan o kawalan ng direksyon sa buhay. Maaaring pakiramdam mo ay hindi ka sigurado sa piniling landas o kaya ay may mga taong nakapaligid sa iyo na nagbibigay ng maling payo. Sa ating mga kwentong bayan, ang pagkaligaw ay madalas ding iniugnay sa mga elemento tulad ng tikbalang. Kaya ang payo ng matatanda ay baligtarin ang damit. Sa aspeto ng panaginip, ito ay paalala na huminto muna, magmuni-muni, at hanapin ang iyong tunay na layunin. Panaginip tungkol sa baha. Dahil ang Pilipinas ay madalas makaranas ng ulan, ang baha ay naging bahagi na rin ng ating mga panaginip. Ang baha ay sumasalamin sa matinding emosyon na hindi na makontrol. Kung ang baha ay dahan-dahang tumataas, maaaring ito ay babala ng dumarating na pagsubok. Kung ang baha naman ay humuhupa, ibig sabihin ay matatapos na ang iyong mga problema. Ang tubig na umaapaw ay simbolo ng pag-apaw ng pasensya o damdamin. Paalala ito na kailangang maglabas ng saloobin bago pa ito maging sanhi ng pinsala sa iyong kalusugan o relasyon. Panaginip na ikaw ay nasa isang kasalan. Nang makakita ng kasalan sa panaginip ay madalas na itinuturing na simbolo ng pagkakaisa o bagong samahan. Maaaring may mabubuong bagong pagkakaibigan o partnership sa trabaho na magdadala sa iyo ng kabutihan. Ang kasalan ay pagtitipon ng pamilya at komunidad. Ang pagiging bahagi nito sa panaginip ay senyales na ikaw ay kabilang o tanggap sa isang grupo. Panaginip tungkol sa apoy.
Ang apoy ay kontrolado tulad ng sakalan. Ito ay simbolo ng init ng pagmamahal at kasiglaan. Ngunit kung ito ay sunog na hindi mo mapatay, ito ay babala ng galit, selos, o panganib na maaaring sumiklab sa iyong buhay. Pinaniniwalaan din ng matatanda na ang panaginip sa apoy ay paalala na mag-ingat sa pananalita upang hindi makasakit ng damdamin ng iba dahil ang salita ay parang apoy na mahirap bawiin kapag nakapaso na. Panaginip na buntis o nanganganak. Ito ay simbolo ng bagong ideya, proyekto, o simula. Ang panganganak sa panaginip ay ang pagsasakatuparan ng isang bagay na matagal mo nang pinagpaplanuhan. Sa ating tradisyon, ang bagong buhay ay laging may dalang pag-asa. Ipinapahiwatig nito na ang iyong mga pinaghirapan ay malapit ng manganak o magbunga ng tagumpay. Panaginip tungkol sa sapatos. Kung ikaw ay nakasuot ng bagong sapatos, ito ay tanda ng bagong landas o promosyon sa trabaho. Kung ang sapatos naman ay sira o nawawala, ito ay simbolo ng pag-aalinlangan sa iyong kakayahan o takot na hindi makaalinsabay sa iba. Ang sapatos ang nagpoprotekta sa atin sa ating paglakad. Sa folklore, ang maayos na sapatos ay senyales na ikaw ay handa sa anumang hamon na ibibigay ng tadhana. Panaginip tungkol sa pagtatayo o pagpapatayo ng bahay. Ang bahay ay itinuturing na simbolo ng ating pagkatao at katatagan. Ang panaginip na ito ay madalas na isang positibong pangitain na nagpapahiwatig ng pag-unlad ng kabuhayan o pagbuo ng mas matatag na pundasyon para sa pamilya. Sa ating kultura, ang pagkakaroon ng sariling bahay ay pangarap ng bawat Pilipino. Ang makitang itinatayo ito sa panaginip ay simbolo ng iyong mga pagsisikap na unti-unti nang nagkakaroon ng katuparan at proteksyon para sa iyong hinaharap. Panaginip tungkol sa itlog. Ang itlog ay simbolo ng potensyal at sikretong mga biyaya. Kung ang itlog ay buo at marami, ito ay tanda ng darating na kasaganaan. Ngunit kung ang itlog ay basag, ito ay babala ng mga naudlot na plano o mga pangakong mapapako. Ayon sa paniniwalang Pinoy, ang itlog ay sumisimbolo sa buhay na hindi pa napipisa. Paalala ito na ingatan ang iyong mga kasalukuyang proyekto o mga sikretong plano upang hindi ito mabulabog o masira. Panaginip tungkol sa relo o oras. Ang oras ay mahalaga sa ating pang-araw-araw na pagkayod at pagpaplano. Kung nananaginip ka ng relo na mabilis ang takbo, maaaring ito ay babala na ikaw ay masyadong nagmamadali o stressed sa iyong mga gawain. Kung ang relo naman ay huminto, maaari itong sumimbolo sa isang aspeto ng iyong buhay na stagnant o hindi gumagalaw. Sa tradisyonal na pananaw, ang oras sa panaginip ay paalala na pahalagahan ang bawat sandali kasama ang mga mahal sa buhay. Sinasabing kapag nanaginip ng oras, kailangan mong suriin kung balanse pa ba ang iyong trabaho at ang iyong pahinga. Panaginip na kumakain ng masarap na pagkain. Ang pagkain ng masaya kasama ang pamilya o kaibigan ay tanda ng pagkakaisa. Gayunpaman, kung ikaw ay kumakain ng mag-isa o ang pagkain ay mapait, maaari itong maging babala ng pangungulila o hindi pagkakaunawaan. Panaginip tungkol sa buhok. Sa kulturang Pilipino, ang buhok ay itinuturing na korona at simbolo ng ating lakas at dangal. Kung ang panaginip ay tungkol sa mahabang buhok, ito ay simbolo ng mahabang buhay at karunungan. Ngunit kung ang buhok ay pinuputol o nalalagas, maaari itong maging babala ng pagkawala ng tiwala sa sarili o pagkapahiya. Ang pagbabago sa buhok sa panaginip ay madalas iugnay sa ating identity. Kapag napanaginipan mong maganda ang iyong buhok, ibig sabihin ay nasa maayos kang estado ng iyong buhay at komportable ka sa iyong sarili. Panaginip tungkol sa tulay. Ang pagtawid sa tulay ay nangangahulugang malalampasan mo na ang isang malaking hamon o papunta ka na sa isang bagong kabanata ng buhay. Kung ang tulay naman ay sira o gumuho, babala ito na huwag munang magpadalos-dalos sa mga desisyon dahil maaaring delikado ang landas na tatahakin. Panaginip tungkol sa mga barya. Ang makakita o makapulot ng maraming barya ay madalas na iniugnay sa ingay o tsismis. Sinasabing may mga usap-usapan tungkol sa iyo na maaaring magdulot ng maliit na gulo.
Dahil ang barya ay maingay kapag nagkakalampagan. Paalala ito na maging maingat sa mga taong mahilig magkalat ng kwento sa iyong paligid. Panaginip na nakatingin sa salamin. Kung nakita mo ang iyong sarili na maganda o maayos sa salamin, ito ay tanda ng tagumpay at positibong pananaw. Pero kung ang imahe mo ay malabo o nakakatakot, ito ay pahiwatig na mayroon kang kinatatakutan sa iyong sarili na ayaw mong harapin. Panaginip tungkol sa simbahan. Ang pagpasok sa simbahan ay simbolo ng paghahanap ng kapayapaan at solusyon sa mga mabibigat na suliranin. Ito ay senyales na kailangan mong tumigil sandali upang makinig sa iyong konsensya o humingi ng gabay mula sa itaas. Itinuturing itong sanctuary o ligtas na lugar. Kapag napanaginipan mo ito, ipinapaalala nito na sa kabila ng ingay at gulo ng mundo, palaging may lugar kung saan maaari kang makahanap ng katahimikan at pag-asa. At yan ang mga kahulugan ng ating mga panaginip ayon sa kulturang Pinoy. Alin sa mga ito ang pinakatumatak sa inyo? Kayo, ano ang huli ninyong napanaginipan? Naniniwala ba kayo na ito ay mensahe o sadyang laro lang ng ating isipan? Ikomento nyo na yan sa ibaba dahil baka ang panaginip nyo ang susunod nating bigyan ng kahulugan. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa gabing ito. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng ating kultura at mga misteryong bumabalot sa ating buhay.